Si Iki ay isang F-rank student at kilala sa bansag na the worst one sa kanilang eskwelahan, at bata pa lamang siya ay itinakwil na siya ng kanyang pamilya dahil sa kawalan ng talento sa mahika. Subalit sa kabila ng nakakalungkot na kapalaran, ito ang naging inspirasyon niya upang magsikap na magsanay at maging pinakadalubhasa sa paggamit ng espada. Kaya naman tuwing umaga ay nakagawian na ni Iki na magsanay, dahil pangarap niyang maging isang ganap na mage knight balang araw. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, ang prinsesa ng Vermilion na si Stella ay dumating sa Japan upang mag-enroll sa kanyang eskwelahan. Sa pagbalik ni Iki sa kanyang kwarto, hindi niya akalain na si Stella ay madadatnan niya ditong nakahubad, ngunit imbis na mag-sorry, tinangka ni Iki na ipakita din ang kanyang katawan para naman daw maging patas. Ang Hagen Academy ay kilala sa pagiging prestihiyosong paaralan sa Japan, at taon-taong nakakatanggap ng parangal, ngunit dahil sa iniasal ni Iki, maaari itong makaapekto sa reputasyon ng eskwelahan. Kaya naman ipinatawag siya ni Director Kuruno, at pinagsabihan siya sa kanyang ginawa at mag-sorry kay Stella bilang isang maginoo. Palalagpasin ni Stella ang nagawa ni Iki, ngunit sa isang kondisyon ay kailangang hiwain ni Iki ang kanyang tiyan bilang parusa. Sinabi ni Iki na sobra naman iyon bilang parusa para sa maliit lamang na bagay, dahil underwear lang naman daw ang kanyang nakita. Nag-apoy sa galit si Stella sa sinabi ni Iki, at ipinahayag na walang karapatan ito na lapastanganin ang kanyang katawan, subalit sinabi ni Iki na nagawa lamang niya iyon dahil humanga siya sa kagandahan ng dalaga. Nagmistulang umamong dragon si Stella sa narinig, at pagtatanong naman ni Iki na kung bakit si Stella ay madadatnan niya sa kanyang kwarto. Subalit nagulat ang dalawa nang sabihin ni Kuruno, na sila pala ay magiging magkasama sa iisang kwarto lamang. Dahil walang magagawa si Stella sa naging desisyon ng direktor, sinabihan niya si Iki na bawal siyang kausapin at tignan, maging ang paghinga sa loob ng kwarto ay kanyang pinagbawal. Dahil doon nakipagtalo si Iki sa bubok na babae sapagkat imposible naman ang hinihiling nito, kaya upang lutasin ang problema binigyan sila ni Kuruno na ayusin ito sa pamamagitan ng isang duelo. Pumayag naman si Iki, ngunit siya ay minaliit ni Stella, sapagkat walang pagkakataong manalo ang F-rank na kagaya ni Iki sa katulad niyang A-rank. Ngunit kumpiyansa si Iki sa magiging laban na ikinainis ulit ni Stella, kaya iminungkahi nito na ang matatalo ay magiging alipin ng panalo habang buhay. Habang naghahanda sa laban, inalala ni Stella ang kanyang pagsusumikap na makontrol ang kanyang kapangyarihan upang maging malakas na mage knight balang araw. Samantala sa battle arena, napag-usapan nila Iki ang tungkol sa kondisyon na kailangan niyang manalo sa 7-Star Sword Art Festival, dahil ito lamang ang paraan upang siya ay makagraduate kahit na ang low ability stats niya ay sobrang mababa. Bago magsimula ang laban, ipinaliwanag ni Kuruno na ang magiging patakaran ay isang simulation battle, ang anumang atakeng pisikal sa bawat isa ay walang talab sa dalawang magkalaban. Nang dumating na ang hudyat, naunang nagpakawala si Stella ng kanyang mga atake, subalit madali itong nakukontra ni Iki. At sa unang pag-atake ni Iki, nagulat si Stella nang makopya nito ang kanyang mga atake, at ito ang teknik ng ating bida na tinawag niyang Blade Steel. Kaya naman napilitang gamitin ni Stella ang kanyang magic skill, ngunit kahit gaano pa kalakas ang mga pag-atakeng ito, may paraan pa din si Iki upang matalo ang kalaban gamit lamang ang kanyang mahinang atake, at si Iki ang tinanghal na panalo sa laban. Nang magising si Stella sa hospital, tinanong niya kay Kuruno kung paano si Iki ay naging F-rank sa kalakasang taglay nito. Sinabi ni Kuruno na ang basehan ng ranggo ay sa pamamagitan ng blazer skill, at hindi sa swordsmanship at physical strength, kaya walang akmang sistema upang ma-evaluate si Iki sa estilo ng kanyang pakikipaglaban. Gayunpaman alam ni Kuruno na gusto ni Stella na mas mag-improve pa siya sa lakas na tinataglay nito, kaya inirekomenda niyang sundan ang yapak ni Iki dahil siya ay isang taong buo ang tiwala sa sarili at laging nagsusumikap.
Bumalik si Stella sa kanilang kwarto upang mag-sorry, subalit napukaw ang atensyon niya sa katawan ni Iki na nagdala sa kanya sa pinakasukdulan ng sandali ng kanyang buhay. Subalit nagulat siya nang magising si Iki at hindi na natuloy ang malupit niyang balak, sa halip ay nag-sorry na lamang siya sa panghuhusga niya at tinanggap ang pagkatalo niya sa ating bida. Dahil dyan pinaalala ni Iki ang kanilang kasunduan na ang matalo ay magiging alipin habang buhay. Umangal si Stella at sinabing nadala lamang siya ng emosyon sa mga oras na iyon. Subalit nang ibabaw ang mga ngiti ni Iki dahil simple lang naman ang kanyang utos, yun ay ang maging roommate lamang si Stella. Pumayag si Stella at nag-bomb fist sila bilang pangako sa maayos na pagsasama. Sa sumunod na araw dahil parte ng pang-araw-araw na exercise ni Iki ang tumakbo sa umaga ng 20 kilometro, sinabihan niya si Stella na huwag puwersahin ang sarili para lang makasabay sa kanya. Pagkatapos ay ipinaalam ni Iki, na ngayon ang pagdating ng kanyang nakababatang kapatid na si Shizuko sa kanilang eskwelahan. Samantala sa classroom nakilala nila ang home teacher nila na si Yuri, in-inform sila nito tungkol sa paghahanda nila sa darating na Seven Sword Festival sa susunod na taon. Ang bawat lalahok ay sasalain sa pamamagitan ng selections battle at ito ay isasagawa na next week, at ang mga tanging mananalo ay may pagkakataong mapili sa 6 na magiging school representative, para sa darating na Seven Sword Art Festival. Dahil sa hindi magandang lagay ni Yuri binisita ito nila Iki sa clinic, at dito nalaman ni Stella na tinulungan si Iki ng kanilang sensei na makapasok sa eskwelahan, gayunpaman hindi pa rin naging pabor ang kapalaran kay Iki nitong nakaraang taon kaya siya ay umulit sa pagiging first year. Habang sila ay naglalakad biglang yamakap kay Iki ang isang babae na nagngangalang Kagami, dahil gusto nito na siya ay ma-interview sapagkat humanga ito sa naging laban nila ni Stella. Dahil sa Cocomelon nauutal si Iki sa pagsasalita, kaya naman nagselo si Stella dahil sigurado siyang magiging sikat si Iki sa mga babae itong magdadaan na semestre. Subalit biglang tinawag ni Shizuko si Iki, at ang muling pagkikita ng magkapatid ay inaasahang normal, ngunit bigla namang hinalikan ni Shizuko si Iki na ikinagulat ng lahat. Dahilan ni Shizuko sobrang namiss niya si Iki, at halik ang gusto niyang pagbati sa 4 na taon nilang hindi pagkikita, at bago humirit pa ng isa si Shizuko, dali ang pumigil na si Stella. Nagalit si Shizuko dahil naistorbo ni Stella ang kanilang moment, kaya naman tinanong niya kung ano ba ang pakialam nito sa kanyang kuya, at muling nagulat ang lahat nang sabihin ni Stella na siya ay ang lingkod ni Iki. Sa pagkakataong ito hindi nagustuhan ni Shizuko ang katotohanan, na humantong sa dalawa para ilabas ang kani-kanilang mga sandata. Sa pag-init ng tensyon nagpang-abot ang dalawa, at dahil sa kanilang pag-aaway sila ay pinaglinis ni Kuruno ng CR. Nang sila ay matapos patuloy pa rin sa pagtatalo ang dalawa, hanggang sa nabanggit ni Shizuko na layuan na niya si Iki dahil walang alam si Stella sa nakaraan nito. Dahil sa natuklasan ni Stella, inabangan niya si Iki sa labas ng eskwelahan at saka tinanong kung ano ang nangyari sa kanyang nakaraan. Kahit na mabigat nagdesisyong sabihin ni Iki ang katotohanan, ang kanilang pamilya ay kilala sa pagkakaroon ng magagaling na blazer. Ngunit dahil sa kawalan ng talento niya sa mahika siya ay trinato ng kanyang pamilya na walang kwenta, kaya isang araw ay nagpasya siyang lisanin ang kanilang bahay. At sa mga panahon na hinihintay na lamang niya ang kamatayan, dumating ang kanyang lolo na si Ryuma at hinikayat siyang huwag sumuko, na nagbigay pag-asa sa kanya na magpatuloy sa buhay. At simula noon pinangarap niya na maging katulad na ng kanyang lolo, ngunit para magawa iyon ay kailangan muna niyang lumakas. Gayunpaman nang siya ay mag-aral, hindi pa rin tumigil ang kanyang pamilya at pinilit ang eskwelahan nila na gumawa ng grading system, upang tiyakin na hindi siya makagraduate at maging isang ganap na knight. Mabuti na lamang ng si Kuruno na ang maging direktor ng paaralan, naging suportado ito sa kanya para maabot ang kanyang pangarap. Kinabukasan puspusan na ang pagsasanay ni Stella at Iki dahil ilang araw na lamang ay selection na sa magiging representative ng school,
para sa mga lalaban sa gaganapin na Seven Sword Art Festival. Dahil kilala ni Ikki ang magiging kalaban ni Stella sa unang linggo, minabuti ni Stella na huwag ipaalam ni Ikki ang tungkol sa kanyang magiging kalaban, dahil para sa kanya parte ito upang masubok ang kanyang kakayahan. Sa pagtunog ng kampana para sa pang-umagang klase, sinubukan ni Stella na imbitahan si Ikki na mag-date kinabukasan, subalit bago pa man niya masabi ay dumating na ang mensahe ni Shizuko, na nagpapayag kay Ikki para mag-shopping silang magkapatid kinabukasan. Dumating ang araw ng Sabado, inaasahang mag-prangkahan sina Stella at Shizuko dahil sa hindi inaasahang pagsasama nila sa iisang lakad. Samantala napukaw naman ang atensyon ni Ikki sa kasama ng kanyang kapatid, siya ay si Nagi na ka-roommate ni Shizuko, at bagamat siya ay may lawit, nangingibabaw naman daw ang kanyang pagkabeki. Nang sila ay makarating sa mall, kapansin-pansin ang paghuholding hands nila Ikki at Shizuko, kaya todo selos si Stella at sinabing hindi akmang magkahawak pa rin sila ng kamay sa ganyang edad. Pinaalala ni Shizuko kay Stella na siya ay isang tagapagsilbi lamang ni Ikki, kaya wala siyang karapatang magselos sa bonding nilang magkapatid. Samantala nang sila ay kumakain ng merienda, napansin ni Ikki ang cream sa mukha ng kanyang kapatid at pinunasan niya ito na nagpakilig naman kay Shizuko. Subalit para-paraan si ate girl, at si Stella ay naglagay ng maraming cream sa kanyang pisngi, dahil dyan kinailangang kumuha ng towel si Ikki at sa huli ay nagmukha lang engot si Stella. Pagkatapos nilang kumain nagpasalamat si Ikki kay Nagi sa pagiging kaibigan nito kay Shizuko, dahil ito ay mahiyain at hindi basta nakikipagkaibigan sa ibang tao. Ngunit si Nagi ay nakaramdam ng panganib, at agad na silang nagtago dahil dalawang mga holdapper ang nagpaputok ng baril sa loob ng CR. Nang makaalis ang mga holdapper, kinailangang pigilan nila Ikki ang mga ito kaya ginamit ni Nagi ang kanyang sandata na may kakayahang kumontrol sa mga anino, at dito sila dumaan para hanapin ang mga ito. Hanggang si Ikki at Nagi ay natagpuan nila ang mga guard na walang malay, agad ni-report ni Ikki ang nangyari sa direktor. Sinabi ni Kuruno na ayon sa balita ay napapaligiran na ng mga pulisya ang buong mall. Ang mga kriminal na ito ay nag-hostage kapalit ng malaking ransom, kaya ipinaalam na din niya na kinakailangan ang tulong nila ng mga pulisya upang i-handle ang sitwasyon. Samantala kasama si Stella at Shizuko sa naging hostage, at habang sila ay nagpaplano isang mag-ina ang sinaktan ng kriminal. At nang sinubukang patayin nito ang bata, agad na iniligtas ni Stella ang bata at ang bawat bala ng kriminal ay walang talab sa kanya. Sa mga oras na ito dumating na ang pinuno ng mga kriminal at nagpakilala bilang si Bishop, itinutok nito ang baril sa ulo ng babae dahil ang anak nito ay naging pasaway. Agad na umatake si Stella, ngunit ang sandata ni Bishop ay may kakayahang mag-absorb ng damage at ito ang ginamit niya para ibalik ang atake ni Stella. Dahil nabigo si Stella, ginamit ni Bishop ang mga hostage upang utosang paluhudin si Stella ng walang damit kapalit ng kaligtasan ng mga bihag, na ikinagalit naman ni Ikki. Habang nagtatanggal ng damit si Stella sinubukang bumaba ni Ikki ngunit pinigilan siya ni Nagi, dahil alam nito na si Shizuko ay kasalukuyang gumagawa ng magic barrier para sa mga hostage. Nang dumating ang tamang oras, isinagawa ni Shizuko ang water barrier upang maprotektahan ang mga tao, habang si Ikki ay ginamit ang ito share upang mabasa ang lahat ng galaw ng mga kalaban, at saka pinutol ang braso ni Bishop gamit ang Reiko. Habang si Stella ay nagawa na ring talunin ang mga tauhan ni Bishop, nang akala nilang maayos na ang lahat, biglang lumitaw ang isa pang tauhan ni Bishop na may hawak na bihag. Nais nitong pakawalan si Bishop, subalit pinatumba ang mga ito ng hindi kilalang atake, at nagmula ito sa isang blazer din ng kanilang eskwelahan na kinilala ni Ikki bilang si Kirihara. Pagkatapos ng insidente, parehong ayaw ni Stella at Shizuko kay Kirihara sapagkat ito pa ang lumabas na mas bayani sa nangyari. Gayunpaman tumugon ng pasasalamat dito si Ikki, ngunit ininsulto lamang siya ni Kirihara na mahina, at hindi naman nagustuhan ito ni Stella. Ibinunyag ni Kirihara na si Ikki ay duwag at natatakot ito sa kanya,
At kumpiyansang siya ang mananalo kinabukasan, sapagkat siya pala ang unang makakaharap ni Iki sa laban. Sa sumunod na araw nagsimula na ang unang linggo ng selection match, matagumpay na natalo ni Stella ang kanyang kalaban ng walang kahirap-hirap. Samantala habang pinag-aaralan ni Iki ang nakaraang laban ni Kirihara, ngunit dahil sa brutal na estilo ng pakikipaglaban nito lalo siyang nagkaroon ng takot. Nang dumating si Stella, napag-usapan nila ang mga kakayahan ni Kirihara na mag-invisible, at ito ang nagbibigay ng pagkakataon sa kanya para atakihin ang kalaban sa malayuan. Dagdag pa niya iniiwasan ni Kirihara ang makaharap ang mga gumagamit ng wide-range attack kagaya ni Stella, kaya malakas ang loob nito pagdating kay Iki. Ramdam ni Stella ang pangangamba ni Iki, subalit buo pa rin ang tiwala ni Iki sa kanyang sarili kung paano tatalunin si Kirihara. Kinahapunan habang nagjo-jogging si Iki, nadaanan niya si Nagi at may gusto itong malaman sa pagitan nila ni Kirihara, sapagkat alam niyang may naging alitan sila dati. Ikinwento ni Iki na nagawang ibuli siya ni Kirihara noon, kaya naman nagtaka si Nagi kung bakit hindi man lang siya lumaban. Sinabi ni Iki na ang pamilya niya ay may koneksyon sa dating direktor ng eskwelahan, kaya kung pumalag siya kay Kirihara noon ay tiyak na gagamitin ito ng pamilya niya laban sa kanya upang patalsikin siya sa paaralan. Bilang isang kaibigan nagpahayag ng simpatsya si Nagi kay Iki, dahil ramdam niya ang matagal nang dinadalang lungkot ni Iki, kaya umaasa siyang balang araw ay makakahanap si Iki ng isang taong papawi ng sakit mula sa kanyang puso. Kinabukasan agad nang nagrehistro si Iki para sa selection battle, biglang lumitaw ang isa sa mga instructor ng paaralan na si Nene. Humanga ito sa hindi pagdadalawang isip ni Iki, pahayag naman ni Iki na matagal niyang hinintay ang pagkakataong ito kaya hindi niya sasayangin. Si Nene ay biglang kumarengkeng at nag-alok ng bribadong tutor kay Iki, subalit biglang sumingit si Kuruno at sinabihan itong bumalik sa trabaho nitong commentator ng laban. Habang hinihintay ni Iki ang kanyang laban, sinusubukan niyang ikondisyon ang kanyang isipan at gawing inspirasyon ang lahat ng kanyang naging paghihirap, ngunit natatalo pa rin siya ng takot. Sa unang parte pa lamang ng palabas ay malakas na agad ang hiyawan ng mga manunood, dahil ang unang maghaharap ay si Kirihara at Iki. Sa pagsisimula ng laban kanilang nilabas ang kanilang mga sandata, at dahil si Kirihara ay kilalang hindi lumalaban ng harapan ginamit niya ang kanyang area invisibility. Madali ang nakontra ni Iki ang mga pana ni Kirihara, at ito ang ginamit niya upang matukoy ang bawat galawan nito. Naasar si Kirihara dahil natukoy niyang may pag-asa palang manalo si Iki sa laban na ito, kaya naman ginamitan ni Kirihara ang kanyang pana ng invisibility, at nagresulta ito para patamaan niya ng maraming beses si Iki. Nagtataka si Stella kung bakit hindi ginagamit ni Iki ang kanyang teknik, ipinaliwanag ni Nagi na nangingibabaw ang takot ni Iki kung bakit hindi siya makafocus sa laban. Habang patuloy na naghihirap si Iki sa mga atake, sinamantala itong insultuhan ni Kirihara at ibinunyag ang pakikipagkasundo ni Iki sa direktor, na kailangan itong manalo sa Sword Art Festival para lamang makagraduate. Kaya naman nagbato din ang mga manunood ng panunuya kay Iki, dahil hindi magagawang manalo ng katulad niyang F-rank sa ganong paligsahan. Nagawang patamaan ni Kirihara ng malubhang atake si Iki at isinigaw ang bansag sa kanyang The Worst One, habang si Stella ay hindi na napigil ang ipagtanggol si Iki, at ito ang nagbigay lakas sa ating bida upang bumangon. Pagkatapos matauhan ni Iki, sinubukan ni Kirihara na linlangin siya at patamaan siya sa ulo, ngunit nang i-activate ni Iki ang kanyang Ito Shira nagawa niyang masalo ang palaso sa may bandang dibdib. Ngayon ay wala nang takas si Kirihara, dahil namemorya na ni Iki ang bawat galaw maging ang emosyon ng kalaban, ito ay ang teknik niyang perfect vision. Kahit gaano pa kalakas ang mga atakeng pinapaulan ni Kirihara, mukhang huli na at nabaliktad na ang laban, kaya gamit ang pinakamahinang atake lamang ni Iki, ito ang siyang tumapos sa laban at si Iki ang tinanghal na panalo. Nang magising si Iki sa pagamutan nakita niyang tululaway si Stella, kaya nang magising ito hindi niya napigilan ng hiya, ngunit pinakalma siya ni Iki at ipinagtapat niya na gusto niya si Stella. At nagpapasalamat siya na nakilala niya si Stella,
ngunit inutos ni Stella na ipikit ang mga mata niya at isang halik ang binigay nito, tanda ng gusto nila ang isa't isa. Niyakap ni Iki si Stella, at nangako silang dalawa na sila dapat ang huling maglalaban sa finals ng Sword Art Festival. Makalipas ang 2 linggo nang magsimula ang kanilang relasyon, hindi makafocus si Stella sa pagsasanay dahil hanggang ngayon ay wala pa rin daw ginagawang ninja move si Iki para sa kanya. Makikita naman ng ating bida na sunod-sunod ang panalo para sa qualification match, kaya naging dahilan na rin ito para lalong dumami pa ang mga chicks ni Iki. Karamihan sa mga babae ay gustong magpaturo sa kanya ng swordsmanship, at pumayag naman si Iki, subalit ilang mga lalaki ang naiinggit sa kanya. Pagbalik sa kanilang kwarto, pinuri ni Stella si Iki dahil sa pagpayag nitong pagtuturo. Sinabi ni Iki na gusto niyang may bahagi sa iba ang kanyang kaalaman, dahil kung sila ay malagay sa alanganing sitwasyon, ito ay makakatulong sa kanila. Sinubukan ni Stella na banggitin kay Iki na mas maging close pa sila sa pagiging magkasintahan, ngunit napagtanto niyang nakatulog na pala si Iki. Kinabukasan nagsimula ng magturo si Iki ng ilang basic posture kasama pa rin si Kagami, ngunit naantala sila ng umepal ang mga asungot kahapon. Ang mga ito ay naglabas ng mga blazers, at kinuyog si Iki, subalit madali lang itong nadepensahan ni Iki nang hindi gumagamit ng espada. Napagtanto ng mga asungot ang kalakasan ni Iki at saka humingi ng tawad, dahil gusto nilang makilahok sa pagsasanay upang lumakas din at mapansin sila ng mga babae. Pumayag naman si Iki, kaya mas lalong nakakuha ito ng atensyon at sumali na rin ang iba, at dahil sa madami ng estudyante si Iki, inilipat niya ang pagsasanay sa mas malawak na lugar. Samantala nais bigyan ni Stella si Iki ng inumin, subalit naunahan siya ni Shizuko, at hindi naman nakatanggi si Iki, kaya dahil sa buwisit ni Stella nilaklak niya ang 2 bote ng juice. Dahil gusto ni Stella na makabawi ng atensyon mula kay Iki, sinubukan niyang magpaturo na lamang sa kanya, subalit may pag-aagam-agam itong si Iki, kaya galit na umalis si Stella. Habang naglalakad at malakas ang toyo, nakasalubong ni Stella si Nagi na may hawak na isang laro. Sinabi ni Nagi na ito ay dating simulator na nagbigay interes naman kay Stella na subukang laruin ito. Sa kanyang pag-uwi talaga namang nag-e-enjoy siya sa paglalaro at ninais niyang sana ay ganun din si Iki sa totoong buhay, subalit biglang dumating si Iki na ikinagulat niya. Inimbitahan siya ni Iki na sumama bukas sa pagsasanay, pero talagang galit pa rin si Stella dahil sa pag-aalinlangan ni Iki, kaya naman nagsimulang magpaliwanag na lang ang ating bida. Kinabukasan habang nasa biyahe, hindi maitago ni Stella ang kilig dahil nalaman niya kagabi kay Iki na siya ay may kakaibang estilo sa paggamit ng espada, at walang nakikitang paraan si Iki para baguhin ito, dahil nalagpasan na ni Stella ang level ng pamantayan ni Iki. Nang makarating ang lahat sa kanilang destinasyon, naiiyak ang mga asungot na tama ang naging desisyon nila sa buhay na sumama kay Iki, sapagkat puro mga naka-swimsuit na babae ang kanilang makakasama. Nang magsimula na ang training, may isang babae ang tila nagmamasid sa Gedli, ngunit dahil sa pressure na nagagawa ng joga ni Stella ay tumalsik ang bola papunta sa misteryosong babae, pero patay mali siya lang ito. Gayunpaman sinubukan ni Stella na unawain ang kanyang kalooban nang sa ganun ay lalo pa siyang mapalapit kay Iki, subalit nagulat siya ni Kagami. Agad na nagpasensya si Kagami, at ipinahayag niya na may napapansin siyang something kay Stella at Iki. Bagamat tumanggi si Stella, ngunit sigurado si Kagami sa kanyang nakita, kaya naman wala nang kawala si Stella kung di sabihin ang kanilang relasyon. Ibinunyag ni Stella na wala pang something na nangyayari sa kanila ni Iki, kaya gusto niyang magkaroon sila ng romantic moment nang sila lamang dalawa nito. Pinilit ni Kagami na si Stella na lamang ang mag-first move, ngunit pakipot si ate girl dahil isa daw siyang prinsesa, kaya naman wala nang magagawa si Kagami kung di tawagin na niya si Iki para sila ay makapag-usap. Nang sila ay mag-usap, sinabi ni Iki na nais niyang magpatuloy sila ng simple lamang, ngunit iba ang pagkakaintindi ni Stella at akala niyang gustong makipag-break up na ni Iki. Si Stella ay nagsimulang magdrama at sinabi na 2 weeks na silang magkarelasyon, ngunit parang pumurol na ang espada ni Iki pagdating sa kanya. Pahayag naman ni Iki na siya ay nananabik sa tuwing makikita si Stella,
ngunit iniiwasan niya dahil ayaw niya magmukhang bastos. Sa kabila ng kanilang pagtatalo ay nauwi din naman sa pagkakaintindihan, at ang tanging nais lamang nila ay ang halik sa bawat isa upang patibayin ang kanilang relasyon. Sana all. Habang sila ay pauwi, sabay na nakatanggap ang dalawa ng email mula sa kanilang susunod na laban, at ang mga ito ay parehong miyembro ng Student Council. Sa araw ng laban nakaharap ni Iki si Renren, na sa sobrang bilis ay kayang mabasag ang sound barrier, habang sa kabilang pangyayari ay nagkakasubukan ng lakas sina Saiju at Stella. Subalit kahit nagaano kabilis si Renren, madali lamang mababasa ni Iki ang galaw nito dahil sa teknik niyang Ito Shira, kaya nagawa niyang mahuli ito. Samantalang si Stella ay nagawa niyang mabasag ang espada ni Saiju, at sa magkaparehong araw na ipanalo nila ang laban. Pagkatapos ng kanilang laban, nagpaepal na naman si Shizuko at nais nitong magpabebe kay Iki hanggang gabi, na nagpakilabot naman kay Stella dahil sa kalandian nito. Subalit pinaalala ni Nagi kay Iki na ang kanyang stalker ay narito na naman ngayon, habang ang dalawang bulag ay nagulat pa kahit na napaka-obvious ng pagtatago nito. Ang babae ay sinubukang magpaliwanag, ngunit sa pagpapanik nito aksidenteng nahulog ito sa tubig at nawalan ng malay kaya dinala nila ito sa klinik. Nakilala nila ito bilang si Ayase Ayasuji, siya ang anak ng Master Swordsman na si Keito Ayasuji, namangha naman si Iki sapagkat kilala niya ang tatay nito na dating world champion kahit ito ay hindi isang ganap na blazer. At nang tanungin ni Iki ang kalagayan ng kanyang ama, malungkot na sinabi ni Ayase na ito ay kasalukuyang nasa ospital. Gayunpaman tinanong ni Shizuko kung bakit siya nag-stalk kay Iki. Ipinaliwanag ni Ayase na nahihiya siyang humingi ng tulong kay Iki sapagkat matagal na siyang nagsasanay ng mag-isa lamang, kaya naman nagpa siya si Iki na isama si Ayase sa pagsasanay. Kinabukasan nalaman ni Iki na si Ayase ay may magandang pundasyon pagdating sa paggamit ng espada. Subalit ipinaliwanag ni Iki, na kung patuloy niyang gagayahin ang estilo ng kanyang ama ay hindi niya maaabot ang antas na lakas nito. Sapagkat sila ng kanyang ama ay magkaiba ng kasarian at pangangatawan, kaya inabisuhan niya si Ayase baguhin ang tindig at estilo ng pakikipaglaban nito. Sumang-ayon naman si Ayase ngunit nagulat ang mga babae nang hawakan ni Iki ang mga hita ni Ayase. Pahayag ni Iki na kailangang usisain ang tindig niya dahil dito nagsisimula ang pundasyon ng puwersa. Nakakailang man kay Ayase ito, subalit nang matapos na si Iki inutos niya na umatake sa tindig na ito, at nakita nila ang malaking pagbabagong naitulong nito sa kakayahan ni Ayase. At nang matapos ang kanilang training humingi ng paumanhin si Iki sa pagiging hands-on niya kanina, subalit hindi na ito alintana ni Ayase at lubos na nagpasalamat pa sa kanya. Samantala pinagsabihan ni Shizuko si Stella na isantabi muna ang pagseselos, sapagkat ang ginagawa ni Iki ay walang mali siya at lahat ng iyon ay upang makatulong ito sa iba. Kinagabihan inamin ni Stella kay Iki na nagseselos pa rin siya, kahit na alam niyang walang ibang intensyon si Iki kay Ayase, kaya naman hinawakan ni Iki ang kamay ni Stella, at pinatunayan na siya lamang ang baby nito. Kinabukasan pinuri ni Stella si Ayase dahil malaki ang pinagbago ng lakas nito kumpara nung nakaraan, kaya nang libre si Ayase kay Iki at Stella bilang pasasalamat niya. Ngunit sa kabila ng kanilang maayos na paghahapunan, may dumating na isang gang mula sa ibang school at tila kilala ng mga ito si Ayase. Ang leader nila ay si Kurado, at napagtanto nito na si Iki ay isang swordsman kaya naman para magkasubukan ng lakas, hinampes niya ng bote si Iki. Dahil sa patuloy na panggugulo na nangyayari, sinubukan ng isang waiter tumawag ng pulis ngunit pinigilan ito ng isang babae. Sinubukang lumaban ni Stella subalit pinigilan siya ni Iki, at sinabing aksidente lamang ang nangyari. Ngayong alam ni Kurada na hindi niya kayang magbunsod ng away kay Iki, dinuraan niya ito sa mukha at umalis na lamang. Nang humupa na ang tensyon, ipinaliwanag ni Iki na hindi siya pwedeng pumalag sa ganong sitwasyon, dahil pwede siyang mapatalsik sa eskwelahan. At isang kamag-aral nila ang nakisali sa kanilang usapan, sinabi nito ang patungkol kay Kurada at ito ang alas ng Dunrow Academy pagdating sa mga paligsahan. Habang sila ay papauwi makikita si Ayase na puno ng pangamba, at nang tanungin niya ang kalagayan ni Iki, isang email ang dumating na silang dalawa ang magkatunggali sa susunod na laban,
at bigla na lamang umalis si Ayase. Kinabukasan hindi na sumipot si Ayase sa kanilang pagsasanay, kaya naman kinausap ni Nagi si Iki, dahil nararamdaman niyang may ibang balak si Ayase bago ang laban nila. Ngunit tiwala pa rin si Iki kaya't makikipagkita pa din siya kay Ayase, subalit binalaan siya ni Nagi na ihanda niya ang kanyang sarili na tapusin ang pakikipagkaibigan niya dito. At nang makipagkita si Iki kay Ayase, kapansin-pansin ang kakaibang ngiti nito. Sa pagpapatuloy, kinwestiyon ni Ayase si Iki kung ano ang gagawin niya kung sakaling makaharap siya ng isang katunggaling hindi niya kayang talunin. Sinagot ito ni Iki na kahit ano pa man ang mangyari ay lalaban siya ng patas matalo man o manalo. Tumaliwas si Ayase sa prinsipyo ni Iki dahil para sa kanya ay isa iyong walang kwentang katarungan. Subalit sa pamamagitan ng kanyang sandata, nabutas ang bakod sa likuran nito upang siya ay mahulog, kaya sinagip ni Iki si Ayase gamit ang Ito Shira. Nang sila ay parehong nakaligtas, tinanong ni Iki kung bakit nagawa iyon ni Ayase. Sinabi niya na si Iki ay nahulog sa kanyang patibong upang gamitin nito ang taglay nitong Ito Shira, sapagkat alam niya na hindi ito magagamit ni Iki sa laban nila maging sa loob ng darating na 10 oras. Gayunpaman tinanong pa rin ni Iki, kung bakit isinakripisyo ni Ayase ang pride ng pagiging swordsman ng kanilang pamilya para lamang maipanalo ang laban, ngunit sinabi ni Ayase na gagawin niya ang lahat para lamang manalo. Nagawa ni Iki makabalik sa kanyang kwarto at siya ay bumagsak sa mga safety airbags ni Stella, kaya naman nag-alala si Stella at dinala nito si Iki sa klinik. Nagising si Iki na nag-aalala sa kanya ang lahat at sinubukan niyang ipaliwanag ang nangyari kagabi, subalit nais ni Kuruno na makausap si Iki para sa imbestigasyon. Pagdating sa opisina, alam ni Kuruno na may kinalaman si Iki sa pagkasira ng gusali kagabi, agad namang umamin si Iki at panagutan ng anumang kaparusahan, ngunit tumanggi siyang magpaliwanag. Gayunpaman alam ni Kuruno na may pinagtatakpan si Iki, kaya naman ibinunyag niya ang nangyari sa ama ni Ayase 2 taon na ang nakakalipas. Ang ama ni Ayase ay kasalukuyang na-comatose, dahil ito ay natalo sa isang duelo kay Kurudo, at sa kabila ng nangyari nagawa pang angkinin ni Kurudo pati ang ari-arian ng Ayasuji. Samantala naalala ni Ayase ang pangaral ng kanyang ama, tungkol sa tamang kaugalian ng pagiging isang swordsman, gayunpaman ang pagkapanalo sa 7 Sword Art Festival lamang ang nakikita niyang pag-asa, para mabawi ang lahat ng inangkin ni Kurudo sa kanila. Matapos marinig ang kwento ni Ayase, nagpasya pa rin si Iki na labanan si Ayase ng patas sa kabila ng pandaraya nito, ngunit bago ang laban hiningi niya ang tulong ni Stella. Nang magsimula ang laban, pinangunahan din ni Yuri bilang isa sa mga commentator ang programa, at saka ipinakilala nila ang mga kalahok para sa laban na ito. Kalmadong humarap si Iki at saka inilabas ang kanyang sandata, at nang ilabas naman ni Ayase ang kanyang espada, sinabi ni Nagi na walang impormasyon patungkol sa kakayahan ng espada ni Ayase, sapagkat 2 taon niya itong hindi ginamit sa labanan. Agresibong umatake si Iki ngunit misteryosong nasugatan siya ni Ayase, kaya naman nagulat ang lahat sa nasaksihang ito. Maski si Iki ay walang ideya kung ano ang tumama sa kanya, ito ay dahil si Ayase ay nagset na ng trap bago pa man ang laban gamit ang kanyang espada na may kakayahang magtago ng atake, at ma-activate lamang niya kung kailan niya gugustuhin. Subalit sa pagkakataong ito si Iki ay may kutob na sa kakayahang ito, kaya nagawa niyang maiwasan ang sunod na atake ni Ayase. Nagpasya si Iki na hindi mag-ingat upang mapag-aralan pa ang kakayahan ni Ayase, at ito ang nagbigay sa kanya para mapuruhan ang kanyang kaliwa. Sinamantala ni Ayase ang sitwasyon ni Iki, at nang siya ay makalapit ginamit niya ang whirlwind slashes, ngunit napigilan ito ni Iki at napagtanto niyang siya pala ang naisahan dito. Bumalik sa nakaraan, nakiusap si Iki kay Yuri na huwag parusahan si Ayase sa mga ginawang pandaraya nito bago ang kanilang laban, sapagkat nararamdaman ni Iki kay Ayase na ang lahat ng mga kasalanan nito ay labag sa kanyang puso. Sinabi ni Iki kay Ayase na ang lahat ng kanyang estilo sa espada ngayon ay tila mali, maging ang potensyal nito ay hindi niya maabot, sapagkat ramdam niyang gulong-gulo ang isipan at puso ni Ayase. Ngunit hindi sumangayon si Ayase at naniniwala pa rin siya sa kanyang pamamaraan,
dahil gagawin niya ang lahat upang manalo, kaya naman nagpas siya si Iki na ibalik ang dangal ni Ayase sa pagiging tunay na swordsman. Ginamit ni Iki ang perfect vision upang makaiwas sa mga atake ni Ayase, at ngayong hindi matapatan ni Ayase ang bilis ni Iki, ibinaon nito ang espada sa lupa, subalit isang imahe ni Iki ang kanyang naatake kaya naman si Ayase ang tanging tinamaan. Sinubukan ni Ayase na tumayo subalit hindi nito magawa. Sinabi ni Iki na kinalimutan ni Ayase ang kanyang dangal sa pagiging isang tunay na swordsman. Gayunpaman pinuri niya si Ayase dahil ipinaglaban lamang nito ang hustisya ng kanyang ama, at nagpaabot ng tulong si Iki na ibalik ang lahat ng nawala sa kanila pati na rin ang kanilang pagkakaibigan. Si Ayase ay nagsisi sa kanyang mga kasalanan at tinanggap niya ang tulong ni Iki, at nakita niya ang imahe ng kanyang ama sa ating bida na simbolo ng isang tunay na swordsman. Pagkatapos ng laban sila ay pumunta sa dating dojo nila Ayase. Ikinuwento niya ang dedikasyon sa pagtuturo ng kanyang ama na si Kaito kahit ito ay na-diagnose pa sa sakit sa puso. Gayunpaman nagturo pa rin ito sa mga estudyante at kay Ayase ng may buong dignidad, pati na rin ang teknik ng Ayasuji na Tenimoho, na ang kahulugan ay pagproprotekta sa mga tao. At sa ganito inilarawan ni Ayase ang kanyang ama na si Kaito, bilang The Last Samurai. Ngunit 2 taon na ang nakakalipas, si Kurudo o kilala sa tawag na Sword Eater ay sinaktan si Ayase, at ito ang ginamit ni Kurudo para hamanin si Kaito upang mapasakamay niya ang Ayatsuji Dojo. Ipinaglaban ni Kaito ang hustisya para sa kanyang anak pati na rin ang kanilang dojo school at ari-arian, ngunit talagang marahas at napakalakas ni Kurudo kahit na ito ay hindi gumamit ng kanyang sariling espada. Kahit na may karamdaman ginamit ni Kaito ang Tenimoho, subalit sa kanyang pag-atake siya ay umubo ng dugo at ito ang nagbigay pagkakataon kay Kurudo upang tapusin ang laban. Nang gabing iyon na hospital si Kaito at nagtagumpay si Kurudo na makuha ang Ayatsuji Dojo, at doon nagsimulang mawala kay Ayase ang lahat. Pagkatapos ikwento ni Ayase ang nakaraan, ipinahayag niya ang matinding galit niya kay Kurudo sa pagyurak nito sa kanilang pamilya, at kahit kailanman ay hindi niya ito maituturing na isang swordsman, kundi ito ay isang walang awang barbaro. Nang makita ni Iki ang mga genggeng ni Kurudo, agad niyang tinanong ang kinalalagyan ng kanilang boss, at nahanap nila ito sa loob ng dojo. Agad na hinamon ni Iki si Kurudo sa isang duelo, upang bawiin niya ang Ayatsuji Dojo, subalit nag-aalangan si Kurudo kung karapat-dapat bang labanan si Iki. Ipinakita ni Iki ang mga nakuhang ID niya sa mga genggeng ni Kurudo, upang patunay ni Iki na natalo niya ang mga ito, kaya naman inilabas ni Kurudo ang kanyang sandata na tinawag niyang Orochimaru. Sinama ni Iki ang kanyang Intetsu, at nang makita ni Kurudo ang tindig ni Iki na tila isang samurai, mabilis nagpakawala ng malalakas na atake ito. Kahit nag-counter-attack si Iki, nagawang mablock lamang ito ni Kurudo dahil sa bilis ng reflexes nito. Ang espada ni Kurudo ay humaba at nagpalawak sa saklaw ng atake nito, na lalong nagpahirap sa sitwasyon ni Iki, subalit nagawa niyang makaiwas mula sa atake ni Kurudo sa likod. Subalit sa pagbawi ni Kurudo ng atake, biglang nag-iba ang direksyon nito sa maikling panahon. Ipinaalam ni Iki ang kanyang pagkaunawa kung bakit nagawang talunin ni Kurudo ang The Last Samurai, dahil ang reflexes ni Kurudo ay triple ang bilis kumpara sa ordinaryong tao, kaya nagagawa nitong makakilos ng 2 beses sa maikling panahon lamang. Bumilib si Kurudo sa paliwanag ni Iki, at ibinunyag niya na ang kanyang teknik ay marginal counter, na kahit paano ang gawin ng kalaban ay walang kawala sa kakayahan niyang ito. Umatake si Kurudo ng double strike at tinapatan ito ni Iki ng irregular guarding, subalit siya ay na-corner ni Kurudo at tinamaan siya ng ilang sugat sa dibdib. Dahil sa patuloy na nakakalamang si Kurudo sa laban, ninais ni Ayase makialam sa laban sapagkat naalala niya ang kanyang ama. Pinigilan siya ni Stella at sinabi niyang walang dapat ipag-alala dahil nag-e-enjoy si Iki sa laban, dahil walang ibang nasa isip ito kung hindi ay talunin si Kurudo. Sinabi ni Stella na si Kaito ay hindi natalo dahil ito ay mahina, bagkus nagkaroon ulit ito ng apoy sa kanyang puso na makaharap ang katulad ni Kurudo.
At dahil sa parehong ngiti ni Iki at ni Kato, napagtanto ni Ayase na natalo ang kanyang ama ng masaya at walang kahihiyan. Napag-alaman ni Ayase na hindi siya maituturing na isang tunay na swordwoman, dahil hindi niya naintindihan ang puso at dignidad ng isang mandirigma. Napansin ni Stella ang kahinaan ni Kurudo, dahil ang marginal counter ay kinakailangan ng mas maraming enerhiya, kaya't mas madali itong napagod kaysa kay Iki. Pinuri ni Kurudo si Iki dahil sa katatagan nito sa laban, habang si Iki naman ay labis ang saya at gusto na tapusin ang laban, kaya naman ipinangako niya kay Ayase na babawiin niya ang Ayatsuji Dojo. Ginamit ni Iki ang kaparehong teknik ni Kato na Tenimoho, at hindi alintana ang nakamamatay na teknik ni Kurudo at sa kanilang pagbanggaan, makikita si Kurudo na may tama sa dibdib. Nakilala ni Ayase ang teknik na iyon, at bumilib ito kay Iki dahil natutunan lamang niya iyon nang sila ay minsang magsanay. Samantala tinanggap ni Kurudo ang pagkatalo, sinabi niya kay Iki na sila ay maglalaban muli sa Seven Sword Festival, at isinuko ang dojo kagaya ng napagkasunduan. Pagkatapos ng laban, humingi ng patawad si Ayase kay Iki dahil hindi siya karapat-dapat na magpatuloy ng kanilang dojo. Subalit tinanggihan ito ni Iki dahil si Ayase ang dahilan ng pagkapanalo ng laban, sapagkat taglay nito ang bawat estilo at detalye sa espada ng kanyang ama, at ang tunay na karapat-dapat na magmana ng The Last Samurai. Muling isinaayos ni Ayase ang karatula ng Ayatsuji Dojo, at ng araw din na iyon ipinaalam niya kila Iki at Stella na inamin niya ang pandaraya niya sa laban nila ni Iki, na nagresulta sa pagka-disqualify niya sa selection battle. Gayunpaman masaya pa rin si Ayase dahil muli nang nagkamalay ang kanyang ama. Sa mga sumunod na araw, dahil sa 12 sunod-sunod na pagkapanalo ni Iki at Stella sa selection battle, sila ay inimbitahan ni Kuruno sa isang training camp sa Okatama. Excited si Stella sa araw na ito, sapagkat parang isang vacation trip ang mangyayari at silang dalawa lamang ni Iki ang magkasama. Samantalang si Shizuko ay paluwas pa uwi sa kanilang bahay, at nababahala dahil hindi niya mapipigilan si Stella sa malupit na balak nito sa kanyang kapatid. Subalit ang inaasahan ni Stella na romantikong araw, ay masisira dahil makakasama pala nila ang buong student council. Habang sila Renren at Stella ay naglalaro ng badminton, nalaman ni Iki sa student council na naparito sila para sa isang trabaho at hindi mag-enjoy. Kaya naman napagtanto na lamang ng ating mga bida na sila ay na-scam ng direktor. Ang student council ay inatas ang maglinis ng buong training camp, at dahil sila ay kulang sa tao si Stella at Iki na lamang ang kanilang naging katulong. Sinabi din ni Utakata na gustong makita si Iki ng student council president, pero hindi ito nakaabot ngayon dahil mayroon itong inaasikaso. At pagkatapos ng kanilang paglilinis sila ay pinayagan ng student council na matingnan ang falls, kaya naman si Renren ay nagkaroon ng hinala sa kanilang dalawa dahil iniisip nito na may something na magaganap. Habang sila Iki ay naglalakad napansin niyang nanghihina si Stella, kaya naman nag-alala si Iki at sinabi niyang dahil konti lamang ang nakain nito kanina, subalit binaliwala lamang ito ni Stella at nagpatuloy sa paglalakad. Samantala nang makarating si Shizuko sa kanilang bahay, masayang tinitingnan niya ang litrato ni Iki, subalit natigil siya nang sabihin ng kasambahay na pinapatawag siya ng kanilang ama. Makikitang si Stella ay lubos na nanghihina at nakaramdam ng kabigatan sa kanyang hinaharap, sinabi ni Iki na mataas ang kanyang lagnat at kinakailangan nilang bumalik na lamang. Subalit bumuhos ang malakas na ulan kaya tumuloy na lamang sila sa pinakamalapit na cabin sa kagubatan, at nagpalingas ng apoy upang mainitan si Stella. Minabuti ni Iki na ipatanggal ang basang damit ni Stella upang makabawas sa ginaw nito, at nang matapos ang matinding kalbaryo ni Iki sa temptasyon, nakahanap na ng malupit na timing si Stella upang mangyari ang kanyang matagal nang binabalak. Ngunit sa kasamaang palad, tinanggihan ito ni Iki dahil isang kalapastanganan sa mga magulang ni Stella kung itutuloy na nila ngayon ang pisikal na ugnayan sa isa't isa. Dahil gusto niyang mauna na humarap sa kanilang pamilya upang paggalang, nadala ang kanilang relasyon at buong pagmamahal kay Stella. At nang magring ang telepono ipinaalam ni Iki sa student council na sila ay tumuloy muna sa isang cabin,
ngunit may isang tao ang nagmamanman sa kanila sa labas at nagbigay ulat ito sa kanyang boss. Samantala humarap si Shizuko sa kanyang ama, sinabi niya na naparito lamang siya dahil sa mga liham ng kanyang ina, subalit inamin ng kanyang ama na ang mga liham na iyon ay galing din sa kanya, dahil alam nito na hindi ito papansinin ni Shizuko kung galing ito sa kanya. Gayunpaman ipinagmamalaki nito si Shizuko dahil nagawa nito na manalo ng 12 beses sa selection battle. Ngunit ang mga papuring ito ay nagpagalit kay Shizuko at sinabing dapat na ipagmalaki din nito ang anak nitong si Iki, dahil nagawa din nitong makamit ang parehong tagumpay nang hindi man lang nalalaman ng kanyang ama. Sa kabilang banda sinalakay sila Iki at Stella ng malaking golem, nagawa naman ni Iki na masagip si Stella at saka winasak ang golem gamit ang Intetsu. Ngunit naging dahilan lamang ito upang dumami ang golem at naging puntirya nito si Stella, mabuti na lamang ay dumating si Renren at sinagip siya, habang si Saiju ay tumulong din upang pigilan ang mga golem. Ipinaliwanag ni Atakata kay Iki na ang mga golem ay kontrolado ng isang blazer, at makikitang sila Renren at Saiju ay nahihirapan na din sa mga ito. Subalit dumating ang Student Council President, at sinabing kahit gaano pa kalayo ang nagkokontrol sa mga golem, ay kaya niyang matunton ang kinalalagyan nito. Namangha si Iki at Stella sa lakas ng President, at nagpakawala ito ng Raikiri na tumunaw sa napakalaking golem, at ang boltahe nito ay damaloy pati sa blazer nito. Samantala si Shizuko ay nakatanggap ng isang email na ang kanyang magiging kalaban sa susunod, ay ang top 4 sa nakaraang 7 Sword Art Festival, walang iba kundi ang Student Council President na si Toka. Makalipas ang isang linggo, naalala ni Shizuko kung paanong pinaluhod niya ang isang mag-anak dahil lang sa makapangyarihan ng kanilang pamilya. Subalit isang sampal ni Iki ang nagpabago sa kanyang ugali, at tinuruan siya ng tama at mali, kaya simula noon naging huwaran na niya ang minamahal niyang kapatid. Sa kabilang banda pinag-uusapan ng ating mga bida ang susunod na laban ni Shizuko. Si Stella ay nag-aalala dahil ang magiging kalaban niya ay si Toka, isang electric user. Gayunpaman sinabi ni Nagi na may kakayahan si Shizuko na manipulahin ang impurities ng kanyang tubig, upang hindi ito mag-conduct ng kuryente, subalit nag-aalala pa rin si Iki at iniisip pa rin ang kaligtasan ng kanyang kapatid. Nang magkita si Nagi at Shizuko, sinabi ni Nagi ang pag-aalala ni Stella at Iki sa pagharap niya kay Toka, dahil dito mas naging determinado si Shizuko sa magiging laban. Ang inspirasyon niya sa labang ito ay ang kanyang kuya sapagkat nais niyang lumaban sa tabi nito, dahil wala sa kanilang pamilya ang may nais na magmahal sa kanyang kuya, kaya naman patutunayan niya sa lahat ang kanyang pagmamahal kay Iki at tatalunin niya si Toka. Kinabukasan nagsimula na ang paligsahan, si Shizuko ay ipinakilala ng commentator bilang isang freshman at ang witch ng Deep Ocean. Gayon din ang kanyang kalaban na isa sa mga finalist ng nakaraang 7 Sword Art Festival, at mula sa junior class walang iba kundi si Toka. Sila ay naghanda at inilabas ang kani-kanilang mga sandata, subalit ni isa sa kanila ay walang kumikilos, ipinaliwanag ni Iki na si Shizuko ay nag-iingat. Sapagkat sa oras na humakbang si Shizuko sa sakop ng range ni Toka at isang galaw lamang nito, tatama sa kanya ang espada nito na kasing bilis ng kidlat, na tinawag na Raikiri. Sinimulan ni Shizuko sa paggawa ng ice field sa buong arena, at saka umatake gamit ang Hydro Bullet, ngunit nagagawa ni Toka na kontrahin ito gamit ang Lightning Strike. Si Toka ay patuloy sa paghabol kay Shizuko, subalit isang malaking tipak ng yelo ang bumagsak sa kanya pero nagawa niyang mabasag ito gamit ang espada. Ang mga manonood ay humanga dahil sa matinding bakbakan ng dalawa, subalit iba ang napapansin ni Iki sa laban. Hindi maintindihan ni Shizuko kung paanong nalaman ni Toka ang atake niya mula sa itaas kahit na ito ay isang blind spot, subalit habang nag-iisip siya biglang umatake si Toka sa harap niya na ikinagulat ng lahat. Masyadong maikli ang isang segundo para makapag-isip si Shizuko, kaya naman nagawa siyang mahuli nito, subalit ito pala ay isang clone lamang, sa kabila ng nangyari na sugatan pa rin siya ni Toka. Ang mga sumunod na mga atake ni Toka ay talagang hindi na magawang iwasan ni Shizuko, ipinaliwanag ni Iki na ang teknik na ginagamit ni Toka ay pareho ng ginamit sa kanya ni Nene.
Kinumpirma nga ito ni Nene at sinabing ito ay ang secret technique na tinawag na Nuki-Ashi. Ipinaliwanag ni Iki na nakakaapekto ito sa kamalayan ni Shizuko upang hindi nito maintindihan ang mga bawat galaw ni Toka. Dumating si Kuruno at sinabing tama si Iki, at ibinunyag niya na si Nene at Toka ay parehong natuto sa iisang master na si Nanggo. Dagdag pa niya na mahihirapan si Shizuko na makawala sa Nuki-Ashi. Sinang-ayunan naman ito ni Iki pero kung may magagamit na taktika si Shizuko upang labanan ang Raikiri, maaring meron pa siyang pag-asa. Kasabay ng paggamot ni Shizuko sa kanyang mga sugat, nangako siyang makakapasok sa Seven Sword Art Festival kasama ang kanyang kapatid at mga kaibigan. Ang bawat isa sa kanila ay nagpalitan ng matitinding mga atake at sa sobrang bilis ay mahirap nang maintindihan, bagamat tinamaan ni Toka si Shizuko. Ngunit isa lang din pala itong patibong at ang mga clone ay lumikha ng isang malaking hamog. Ginamit ni Shizuko ang kanyang mga clone upang patuloy na atakihin si Toka. Sinamantala niya itong pagkakataon upang tapusin ang laban, ngunit nabasa ni Toka ang kanyang galaw at naunahan siya nito gamit ang Raikiri. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap ni Shizuko, hindi pa rin ito sapat, at si Toka ang tinanghal na panalo sa laban. Pagkatapos ng laban, nanatili sa tabi niya ang lahat subalit hiniling niya na mapag-isa na lang muna, kaya naman nagdesisyon sila Iki na lumabas, at kahit na mabigat ang pagkatalo alam ni Iki na matatag na babae si Shizuko. Si Nagi ay nanatili sa tabi ni Shizuko, at niyakap niya ito dahil alam niya na masakit ang pagkatalo. Pinuri niya si Shizuko sa laban at sinabi ang buong pusong suporta ni Iki sa kanyang naging laban. Sa pagpapatuloy ng selection match makikita si Stella na panalo ulit sa ika-14 niyang laban, kaya naman ipinaalala nila ang pangako sa isa't isa, na sila ni Iki ay maglalaban sa Seven Sword Art Festival. Ngunit lingid sa kaalaman nila, may isang stalker ang kinuhanan sila ng litrato habang naghahalikan. Kinabukasan ipinatawag ni Kuruno si Iki sa kanyang opisina, dahil may nagulat na ang taong ito na si Akaza ay minsang namataan sa kanilang paaralan. Kinilala naman ito ni Iki dahil ito ay minsan nang bumisita sa kanilang bahay noon. Sinabi ni Kuruno na nababahala siya dahil si Akaza ay bahagi ng Committee Night Ethics, at may hinala siya na maari itong gumawa ng makakaapekto sa pag-aaral ni Iki. Alam ni Iki na si Akaza ay kasalukuyang nagtratrabaho na sa kanyang ama, kaya naman sinubukan ni Iki na makatulong, subalit pinigilan siya ni Kuruno dahil responsibilidad niya na protektahan ang kanyang mga estudyante. Maya-maya sila Iki at Stella ay inimbitahan sa opisina ng Student Council, at doon ay nadatna nilang pinagsasabihan ni Toka sila Renren at Atakata dahil sa mga nagkalat na gamit nila. Si Toka ay nagpakilala kila Iki at Stella, at napansin ng ating mga bida na si Toka ay may pagkamali-mali pala ito pag hindi nakahawak ng espada, hindi tulad ng una nilang pagkikita. Sila ay nagpunta sa bahay ampunan. Sinabi ni Atakata na ang tunay na dahilan kung bakit sila inimbitahan, dahil matutuwa ang mga bata kung makakalaro ng mga ito ang prinsesa ng Vermilion na si Stella. Si Iki ay nagkaroon ng pagkakataon magpasalamat kay Toka, sa pagliligtas sa kanilang dalawa ni Stella at pagbigay ng magandang laban sa kanyang kapatid. Sila ay nag-usap tungkol sa noble arts. Ipinaliwanag ni Toka na ang utak ng tao ay parang isang computer na pinapagana ng mahihinang kuryente. At dahil siya ay isang electric user agad niyang nararamdaman ang anumang paggalaw ng kalaban, at ito ay ang reverse sight. Pagkatapos nilang magluto sinabi ni Iki kay Atakata ang paghanga niya kay Toka. Ipinaliwanag ni Atakata na marahil ay nararamdaman ni Iki ang mabuting puso ni Toka. Ikinwento ni Atakata na sila ni Toka ay parehong lumaki sa ampunan, at mayroong bata noon na naligtas ng social welfare dahil ito ay muntikang patayin ng kanyang mga magulang. Ang bata ay masyadong na-trauma at naging agresibo, subalit hindi sumuko si Toka at ipinaramdam niya ang pagmamahal sa bata upang bumalik ang pagkatao nito. Kahit gaano man kahirap ang nakaraan ng bawat isa, gusto iparamdam ni Toka na sila ay espesyal at may sumusuporta sa kanila ng buong puso, at para sa kanya ang pagmamahal ang tunay na lakas ng Raikiri. Sa kanilang pag-uwi sinalubong sila nila Shizuko na puno ng pagkabahala, ipinaalam sa kanila na mayroong lumabas sa pahayagan at nakasaad dito ang pagbubunyag ng kanilang relasyon.
Habang si Stella ay nagagalit dahil puro paninira kay Iki ang kanyang nababasa, bigla namang dumating si Akaza at iniimbitahan niya si Iki para sa pagdinig na gaganapin sa Ethics Committee. Sinubukan ni Stella na depensahan si Iki, subalit sumama si Iki dahil alam niya sa sarili niya na maaring lumala ang sitwasyon kung hindi siya haharap sa pagdinig. Pagdating sa hukuman, sinimulang tanungin si Iki ng mga Ethics Committee tungkol sa relasyon niya kay Stella. Ayon sa ilang miyembro, ang pakikipagrelasyon sa isang foreign princess ay mayroong pamantayan at hindi basta-basta. Sinabi ni Iki na ang relasyon nila ni Stella ay tunay, sapagkat silang dalawa ay parehong nagmamahalan kaya wala siyang nakikitang mali sa mga ginagawa nila. Samantala pinag-usapan nila Nene at Kuruno ang kasalukuyang sitwasyon ni Iki. Ipinaliwanag ni Kuruno na hindi basta-bastang mapapaalis ang isang knight, hanggat walang akmang paglabag ang isang kalahok sa mga tuntunin ng tournament. Matapos ang unang pagdinig, dinala muna si Iki sa selda upang magpahinga dahil ipagpapatuloy ang hearing kinabukasan. Sa kabila ng mga patuloy na pagkapanalo ni Stella, labis siyang nagpapakatatag sa pagsubok na kinakaharap nila ngayon ni Iki. Sa kabilang banda, ang selection battle para kay Iki ay napagdesisyonang ganapin sa committee, at ang patuloy din niyang pagkapanalo ay nakakarating din mismo sa publiko. Subalit dahil sa matitinding tsismis, na panghihinaan ng loob si Stella, hindi ito nagustuhan ni Shizuko dahil patuloy na lumalaban ang kanyang kapatid para lamang mapatunayan sa lahat na tunay ang kanilang relasyon. Sa pagdaan ng mga araw, patuloy din ang pagkapanalo ni Iki sa mga laban, at dahil sa sobrang kapagodan sinalo siya ni Yuri at may palihim na iniabot ito sa kanya. Pagbalik ni Iki sa selda, binuksan niya ito at nakita ang kapirasong buhok ng kanyang minamahal. Ito ay simbolo ng patuloy na paglaban ni Stella, at nagbigay tatag sa kalooban ni Iki. Dahil dito humiling si Iki na makausap ang kanyang ama, at pagdating sa opisina ni Itsuki, ang mga panalo ni Iki ay kinilala nito. Ngunit pinahayag ni Itsuki kay Iki na wala siyang maiaambag sa kanilang pamilya dahil wala siyang talento pagdating sa pagiging blazer, at kahit pa magawa niyang manalo sa Seven Sword Art Festival, ay maaring magtapos lamang ito sa pangkaraniwang resulta. Gumuho ang mundo ni Iki nang marinig ang mga salitang ito, dahil simulat sa poll ay wala nang bilib ang ama niya sa kanya, at kahit ano pa man ang patunayan niya dito ay wala rin naman pala itong saysay. Makikita si Iki na labis ng pagod sa kanyang mga nagiging laban, at sa lahat ng oras ay iniisip niya na isang kahangalan lang pala, ang umasa na magiging karapat-dapat siya sa paningin ng kanyang ama. Gayunpaman sinabi ni Akaza na kung magagawang manalo ni Iki sa laban niya kay Toka, ay ipinapangako niyang i-dismiss na ang hearing kay Iki at sumangayon naman ang ating bida. Samantala si Toka at Shizuko ay nagkaroon ng pag-uusap, dahil sa miserableng kalagayan ni Iki na babahala si Toka sa kanilang magiging laban. Sinabihan ni Toka si Shizuko na hilingin kay Iki na umurong na sa kanilang laban, dahil kahit ano pa man ang mangyari ay lalaban si Toka ng buong puso at lakas niya. Subalit malaking tanong niya sa sarili kung sakaling siya ay manalo, magagawa ba niyang matuwa sa pagkapanalo o malulungkot dahil sa kahihinatnan ni Iki. Samantalang si Shizuko naman ay nahihirapang magdesisyon ayon sa napag-usapan nila ni Toka, subalit sinabi ni Nagi na siya bilang kapatid nito ang tanging lubos na nakakakilala kay Iki. Hanggang sa dumating na ang huling araw ng selection match, bawat mga finalist ay nakatakdang maglaban sa iba't ibang lugar, at ang mga mananalo ay magiging kinatawan ng Hagen Academy para sa Seven Sword Art Festival, subalit ang pinaka-inaabangan ay ang laban ni Iki at Toka. Habang sila Kuruno at Nene ay nag-aabang sa laban ni Iki, dumating si Master Nango ang guro ni Nene at Toka, subalit ang pinaka-nagtuon ng kanyang interes ay ang mapanood ang ating bida. Sa kabila ng kanilang pag-uusap, inanunsyo na si Iki ay wala pa rin sa mga oras na ito at siya ay bibigyan na lamang ng 15 minuto upang mag-report sa arena, at kung hindi siya ay itatanghal na talo. Kaya naman tinanong ni Kuruno si Akaza dahil ang usapan nila ay ang kampo nito ang may responsibilidad na magbalik kay Iki ngayong araw, subalit pahayag ni Akaza na hindi na matutuloy ang laban, sapagkat pinili daw ni Iki na mag-isang bumalik papuntang arena. Samantala makikita si Iki na desperado nang makaabot sa laban, dahil ang totoo ay iniwan siya ni Akaza,
kasabay nito ang paglalaban sa kanyang isipan ayon sa kanyang mga paninindigan. Sumagi sa isip niya ang mga salita ng kanyang lolo, at ang lahat ng mga paghihirap niya ay walang silbi, dahil ang kanyang mga teknik at espada ay isa lamang panakif butas tungkol sa masakit na katotohanan. Hanggang sa isang alab ng apoy ang kanyang nadama, at nang siya ay magising ito pala ay isang yakap mula sa kanyang kapatid, at sa malayo ay makikita ang lahat na buong pusong sumusuporta sa kanya. Habang si Stella naman ay hawak ang kanyang medalya, at si Iki ay nabuhayan ng loob dahil naalala niya ang mga pangako nila sa isa't isa. Ang arena ay napuno ng hiyawan nang inanunsyo ang pinaka-inaabangan ng lahat, sa kaliwa ay ang pagpasok ni Toka, at mas tumindi pa ang hiyawan nang ipakita si Iki na determinado pa ring lumaban sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Habang ang dalawa ay naglalabas ng kanilang mga sandata, sila ay nagpahayag ng respeto sa isa't isa kaya naman gamit ang buong lakas ng dalawang mandirigma, gagawin nila ang lahat upang makamit ang medalya. Nagulat ang lahat nang gamitin agad ni Iki ang 100% ng kanyang Ito Shira, habang si Toka naman ay pinakawalan ang buong bagsik ng kanyang Raikiri. Sa kanilang pagsugod sa isa't isa, sinagad ni Iki ang kanyang sarili gamit ang Reiko upang makagawa ng isang perpektong atake, at nang magsalpukan ang kanilang espada, makikitang si Toka ang bumagsak. Sa pagdeklara ng pagkapanalo ni Iki, si Akaza ay hindi makapaniwala at sinabing naging mahina si Toka sa laban. Subalit pahayag ni Master Nango, sinubukang tapatan ni Toka ang lakas ni Iki, pero dahil sa pinalawak ng ating bida ang kanyang limitasyon hindi na ito kinaya ng Raikiri. Habang sinusubukan ni Iki labanan ang kapaguran, nagdesisyon si Akaza upang tapusin si Iki subalit hinataw siya ng espada ni Stella, at sinagip ang ating bida sa pagkatumba. At sa harap ng maraming tao, inalok ni Iki na magpakasal sila ni Stella at sinagot naman ito ni Stella sa pamamagitan ng isang halik. Samantala sa opisina ng ama ni Iki, pinag-usapan ng emperador ng Vermilion ang tungkol sa kasal ng kanilang mga anak, at hiniling nito na pabayaan sila sa ikaliligaya ng kanilang pagsasama. Sa sumunod na araw ipinakita ang 6 na estudyante na napili bilang kinatawan ng Hagen Academy, kabilang dito sila Nagi, Stella, Iki at 3 iba pa. Itinalaga naman ni Toka si Iki bilang pinuno ng representative para sa Seven Sword Art Festival, at sa pamamagitan ng watawat nangako si Iki na dadalhin niya ang mga pangarap ng lahat ng nakilahok sa selection battle, at ang lahat ay nagpunyagi. At dito na nagtatapos ang ating recap sa anime series. Like and share naman dyan. Maraming salamat sa palaging panonood.